Ang hardin ng pagkakaibigan sa bayan ng Sariwa. Sa bayan ng Sariwa, kilala ang mga gulay na masarap at sariwa. Ang bawat taniman ay puno ng malulusog na mga gulay na nagbibigay buhay sa bawat tahanan. Ang mga residente ay ipinagmamalaki ang kanilang mga ani, na talaga namang kaakit-akit at masustansya. Sa hardin ng Sariwa, makikita ang pagkakaibigan ng iba't ibang uri ng gulay. Sama-sama silang lumalaki at nagbibigay sigla sa isa't isa. Ang bawat gulay ay may kanya-kanyang papel, ngunit nagkakaisa sila sa layuning magbigay ng nutrisyon. Ang mga karot sa hardin ay kilala sa kanilang matingkad na kulay kahel. Sila ay matamis at malutong, nagbibigay lakas sa bawat kagat. Ang kanilang anyo ay payat at pahaba, na nagdaragdag ng kasiyahan sa bawat pinggan. Ang mga kamatis naman ay mapula at makinis. Ang kanilang katas ay tamang-tama para sa mga putahe at salad. Malambot ang kanilang laman at sila ay nagbibigay ng natural na tamis at asin na nagpapasarap sa bawat pagkain. Ang mga talong ay may kakaibang lilang kulay at makintab na balat. Ang kanilang laman ay malambot at masarap kapag iniluto ng tama. Sila ay nagbibigay ng natatanging lasa sa mga putahe at nag-aambag sa kulay at texture ng bawat ulam. Sa hardin ng Sariwa, iba't ibang gulay ang makikita bukod sa karot, kamatis, at talong. Mayroon ding mga repolyo, sitaw at kalabasa. Ang bawat gulay ay may sariling katangian at kontribusyon sa kagandahan ng hardin. Ang ampalaya, na kilala sa kanyang mapait na lasa, ay isa sa mga gulay sa hardin. Bagamat hindi kasing kulay ng ibang gulay, ang ampalaya ay may mahalagang papel sa kalusugan at kagandahan ng taniman. Ang ampalaya ay may mahahabang, kulubot na balat na natatangi sa kanyang hitsura. Ang kulay nito ay mula berde hanggang madilim na berdeng may puting laman sa loob. Ang kanyang anyo ay agad na nakikilala sa hardin. Ang lasa ng ampalaya ay kilalang mapait, ngunit ito ay puno ng nutrisyon. Naiiba ito sa ibang gulay dahil sa kanyang kakaibang lasa na nagdudulot ng husay sa maraming putaheng Pilipino, tulad ng pinakbet at ginisang ampalaya. Sa kabila ng kanyang kahalagahan, nakakaramdam ng pagka-inferior ang ampalaya. Dahil sa kanyang mapait na lasa, madalas siyang iniiwasan ng mga bata at minsan pa nga ng ilang matatanda. Ito ang nagdudulot ng kanyang kalungkutan. Nakakaramdam ng pagka-inferior ang ampalaya dahil sa kanyang mapait na lasa na madalas iwasan ng mga tao. Bagaman siya ay mayaman sa nutrisyon, hindi siya kasing popular ng ibang gulay na mas matamis o masarap ang lasa. Sa kabila ng kanyang nutritional benefits, ang ampalaya ay madalas na hindi napapansin o iniiwasan sa mga handaan. Ang kanyang kakaibang lasa ay nagiging sanhi ng kanyang pagdududa sa sarili, lalo na kapag kasama ang iba pang mas paboritong gulay. Nang malaman ng ibang gulay ang damdamin ng ampalaya, agad silang nagpakita ng malasakit at suporta. Sinubukan nilang ipakita na ang bawat gulay, kahit anong lasa o anyo, ay mahalaga at may sariling kahalagahan sa hardin. Sa mga pagkakataong sila ay nagkakasama-sama, pinaparamdam ng mga gulay ang kanilang pagkakaibigan. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagiging mas matibay ang kanilang relasyon dahil sa pagtanggap at pag-unawa sa isa't isa, kasama na ang ampalaya. Sa kanilang mga interaksyon, natutunan ng ampalaya na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang mga karanasan sa hardin ay nagpapakita na ang tunay na halaga ay nasa loob, hindi sa panlabas na anyo o lasa. Natutunan niyang yakapin ang kanyang uniqueness. Sa hardin ng Sariwa, palaging nararamdaman ni ampalaya ang kanyang pagkakaiba. Habang ang ibang gulay ay masaya at puno ng tiwala, si ampalaya ay laging nag-aalala sa kanyang mapait na lasa at kakaibang anyo. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa ibang gulay. Bagamat may mga pagkakataong nararamdaman niyang hindi siya tanggap, hindi siya nawawala ng pag-asa at patuloy na hinahanap ang kanyang lugar sa hardin. Unti-unting natutunan ni ampalaya na tanggapin ang kanyang sarili. Sa tulong ng ibang gulay, nalaman niyang ang kanyang pagkakaiba ay hindi hadlang kundi isang katangian na nagpapalakas sa kanya at sa buong hardin. Ang suporta ng ibang gulay ay naging mahalaga para kay ampalaya. Ang kanilang mga salita ng pag-asa at pagmamahal ay nagbigay lakas sa kanya upang maging mas tiwala at tanggapin ang kanyang sariling kagandahan at kahalagahan. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang damdamin ni ampalaya.
Naramdaman niya ang pagmamahal at pagtanggap ng kanyang mga kaibigan. Ang dating mapait na pakiramdam ay napalitan ng tamis ng pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Naging masaya at makulay ang buhay sa hardin ng sariwa matapos magbago ang damdamin ni Ampalaya. Ang mga gulay ay nagkakaisa na, naglalaro at nagtutulungan sa bawat araw, laging may ngiti sa kanilang mga mukha. Dahil sa pag-unawa at pagmamahal ng bawat gulay, natutunan ni Ampalaya na yakapin ang kanyang pagiging kakaiba. Ngayon, ang hardin ng sariwa ay puno ng kaligayahan at pagkakaisa, isang tunay na halimbawa ng tunay na pagkakaibigan.